Si Colonel Melchor de la Cruz ang Deputy Commander ng Task Force Lawin na nakatalaga sa reconnaissance operation laban sa rebelding NPA. Noong November 8, 1971, mainit ang labanan ng dalawang puwersa. Napabagsak ng kalaban ang helikopter na sinasakyan ni Colonel Melchor de la Cruz na siya ring sanhi ng kanyang dakilang pagpanaw. Ang kanyang rebulto ay bantayog ng kanyang kabayanihan. Makikita ito sa loob ng 5th Infantry Division ng Philippine Army sa Barangay Upi, Gamu, Isabela. Sa kanya rin nakapangalan ng nasabing kampo, ang Colonel Melchor F. de la Cruz Military Camp, the home of the Star Troopers. Doon sa kampong yun ko rin binuno ang lahat ng hamon upang matupad ang pangarap ko. Pangarap na marahil ay mababa sa paningin ng iba ngunit dakila para sa akin. Ako po si Bobby at ako ay isang sundalo. Bago ko po ipagpatuloy ang part 2 ng aking kwento ay nais ko munang batiin ang lahat ng kahugot na nakikinig ngayon. Lalo na ang mga medyo nabitin noon sa part 1 ng kwento ng buhay at pag-ibig ko noong mga panahong striker pa lamang ako sa Camp Melchor de la Cruz sa Upi, Gamu, Isabela. Noon ay bahagi ng obligasyon ko bilang striker ang magpakain sa mga sundalo na nag-i-schooling sa kampo habang naghihintay noon ng kota. Kota ang tawag sa pagkakaroon ng oportunidad para sa isang nangangarap makapag-training at maging sundalo. Kung sa mga private companies ay hiring ang tawag nila, sa amin naman ay kota. Sa mga sundalong pinapakain ko noon ay linyahan nila ang ganito. Tiis-tiis lang, buddy. Makakapasok ka rin. Malapit naman na ang kota. Isang araw, pauwi na ako sa Mr. Suave Catering nang may nag-chat sa akin ng ganito. Buddy, nakaregister ka na ba sa kota ng 5ID? Tanong niya. Siya si Janjan Pakleb na taga-Alakapan, Cagayan. Kasama ko siya dati sa Mr. Suave Catering kung saan ako nag-strike. Ngunit nalipat lang siya sa Capitol Catering dahil marami na kami noon sa Mr. Suave. Agad kong nireplyan si Pakleb ng ganito. Buddy, wala pa naman. Bakit may kota na ba? May link ka na ba? Papasa naman oh. Chat ko sa kanya habang pinagpapawisan na ako sa sobrang excitement, Kuya Bono. Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa chat niyang ganito. Buddy, si Tito kasi nag-register sa akin eh. Wala sa akin yung link. Reply niya. Tumawag din ako sa mga kasama kong striker, sina Danggi, Kevin, Kikid at Bonbon kung may link na ba sila ngunit wala pa daw. Sina Kevin at Danggi ay kababayan ko, Kuya Bono, samantalang si Kikid at Bonbon ay parehong tubong Mindanao. At kaming 5 parang magkakapatid ang turingan namin. Nagmamalasakitan kami. Pagkain ng isa, pagkain naming lahat. May konting pikunan ngunit minuto lang okay na. Kuya Bono, panay ang dasal ko na sana maka-online register kaming 5 sa kota dahil yon ang matagal na naming inaintay. Iyon yung dahilan kung bakit kami nagsasakripisyong magtrabaho bilang striker para makuha kami sa kota na yon. Makaraan ng 2 araw ay may nag-chat sa akin. Yung dating pinapakain ko nung training pa lang siya at sundalo na ngayon. May sinend siyang link, Kuya Bono, na kaagad ko namang inopen at sa wakas ay bumungad sa akin ng ganito. 5ID Candidate Soldier Course Quota Cycle 2023. Hindi ko na pinatagal, Kuya Bono, at nag-register nga ako. Ipinasa ko din ng link sa mga kabady ko para makaregister na rin sila.
Taimtim ang dalangin ko noon na sana mapasali kami sa nasabing kota. Dumaan ang 3 linggo habang nagpe-prepare kami ng lunch sa mga papakainin naming nag-i-schooling, ay maingay ang messenger ko. Sabi ko, ngayon lang yata maingay ng ganito ang phone ko. Hindi ko muna pinansin dahil nga busy kami sa pagpe-prepare ng lunch para sa mga schooling ng mga sundalo. Hanggang sa may tumawag na sa akin na new number at sinagot ko, "Congrats buddy, may pangalan ka sa kota. Pinos ng DRO mo." Hindi ko na napigilan ang pag-iyak dahil sa matinding kagalakan, Kuya Bono, kasabay ng pasasalamat sa Diyos. Kaya pala maingay ang phone ko dahil puro congrats ang bumugad sa messenger ko. Ang saya-saya ko at ang sabi ko, "Lord, eto na ba yung matagal kong hinihiling sa'yo? Napakabuti mo po." Ngunit sa kabila ng malabis na kagalakan, Kuya Bono, ay may gumapang na lungkot sa puso ko dahil ang mga kasama kong striker ay walang mga pangalan sa kota. Tanging ang pangalan ko lang naroon dahilan upang maging low moral sila. Kahit sino naman, Kuya Bono, ay talagang susukloban ng lungkot. Ang sabi ko sa kanila, "Mga buddy, hintayin lang natin. Baka hindi lang yan yung post. Malay natin may susunod pa. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Dasal lang kailangan natin. Walang bayad yun pero may sukli." Sabi ko sa kanila dahil ayokong mawalan sila ng pag-asa. Halos buong gabi kami naghintay ng post, Kuya Bono, pero wala na talaga. Naawa ako sa mga kasamahan kong noon ay nanahimik na lang. Sa aming 5, ako ang pinakabata. At nag-aalala ako para sa kanila dahil alanganin na ang mga edad nila. Once kasi na tumuntong ka na ng 25 pataas at wala ka pa sa kota, malabo ka nang maging sundalo, maliban lang kung special enlist ang a-applyan mo. At yun nga, Kuya Bono, ako lang ang nakuha sa aming 5. Gusto ko mang magdiwang, maging masaya, pero hindi ko yan magawa sa harapan ng mga kasama kong hindi nga pinalad, lalo na't sila ay itinuring ko mga kapatid ko. Buwan ng Abril nagsimula ang aming screening sa covered court ng kampo kung saan titingnan ang mga requirements namin. Maraming na-slash ang pangalan dahil kapag tinawag ang pangalan mo at wala ka doon, slash ka na kaagad. May mga walang dry silang diploma, ibang pangalan, hindi tugma sa PSA. Habang tumatagal, Kuya Bono, ang screening ay dumadami rin ang na-slash ang pangalan. At nakakalungkot yun sapagkat dahil lang sa simpleng pagkakamali ay maaantala pa ang pagtubad mo ng iyong pangarap. Kahit tagal mong hinintay na makapasok ka sa candidate soldier course pero mas-slash lang ang pangalan mo. 108 lang ang kota ng batch namin samantalang ang aplikante ay libo-libo. Ako, hindi nawawala ang taimtim kong dasal na sana sa bawat proseso ay samahan ako ng Panginoon. Lubha akong natuwa nung malaman kong isa ako sa mga candidate na mapapasalang sa PFT or Physical Fitness Test. Todo bigay ako sa pag-push up, sit up, takbo dahil kailangan kong ipasa ang PFT upang makasali ako sa susunod na activity. Habang tumatakbo ako, Kuya Bono, ay iniisip ko lahat ng hirap na pinagdaanan ko na kaya ko ito ginagawa ay para matulungan ko ang family ko at sa wakas, Kuya Bono, ay pasado naman po ako sa PFT at kasali ang pangalan ko sa susunod na proseso, ang medical test.
Sunod-sunod ang aming activity kung kaya't walang iba sa isip ko kundi ang manghingi ng patnubay sa ating mahal na Panginoon. Araw na ng medical exam, ichinek yung ECG, Hepa B, drug test. At hindi naman ako kinabahan dahil hindi naman ako gumagamit ng pinagbabawal na gamot at hindi rin ako masyadong kumakain ng mga street foods. Pero hindi pa rin ako nakampante. Dasal pa rin ang dala-dala kong sandata sa bawat hakbang at salamat dahil hindi ako nabigong pumasa sa medical. Makaraan ng ilang araw ay trade test na namin. Dito mo ipapakita ang skill mo o talent mo. At ewan ko kung matatawa kayo sa sasabihin ko. Kasi ang skill ko ay embalming o pag-eembalsa mo. Kung natatandaan nyo sa part 1 ng aking kwento ay naging trabaho ko noon yun. Nung trade test namin ay namroblema ako dahil wala namang patay sa kampo na eembalsamuhin ko. Dahil dito ay nag-second option ako at iyon ay ang music composer. Mahilig din kasi ako mag-compose, Kuya Bono. Dati kapag eleksyon, kinukuha ko para mag-compose ng campaign jingle. So, music composer ang dineclare kong skill ko. Dinala ako sa banda. Dalawa kami noon na magpapakita ng skill. Kasama ko si James Shobal na taga Ilagan City. Drummer siya at ako naman ay kumanta. Luckily, na-impress naman ang aming mga assessors at kaming dalawa ni James ay pumasa sa trade test. Makaraan ng isang linggo, Kuya Bono, ay neuro exam naman. Ito ang pinakahuling estado ng application at ang kinatatakutan naming lahat dahil kapag hindi ka pumasa, back to zero ka. Kaya ang ginawa ko ay dasal lang ulit at nag-focus ako sa mga questions. Wala namang maling sagot, nakadepende lang kung paano ka re-relate sa tanong kaya't kailangan mo itong i-analyze na mabuti. After a week, lumabas ang resulta ng neuro exam na galing pa sa headquarters ng Philippine Army. Pinost ito sa Facebook page ng DRO GAMU. Kasali ako sa mga pumasa kaya't kabilang din ako sa ibo-board interview para sa final list ng training. 120 kami na magbo-board, Kuya Bono, pero 108 lang ang quota kung kaya't pagalingan ng sagot sa interview at hindi naman ako nagdalawang isip na ibigay ang nararapat na sagot para makasali ako sa quota. Hindi ko masasabing madali lang mag-apply, Kuya Bono, dahil kailangan mong tanggapin ang kapalaran mo, manalo man o matalo. Dumaan ang 3 araw, may post ulit ng DRO GAMU at ito ang caption. The listed names below, you are directed to report at 5ID Covered Court Gymnasium. Kasali ang pangalan ko sa listahan kaya't kaagad ko namang pinuntahan ang covered court. Doon inanunsyo ang final list na kasali sa 108 na quota. Yung 12 na naiwan ay reserve na siyang sasalpak kung sakaling may mag-quit sa 108 na nakuha sa quota. After naming nalaman ng result, Kuya Bono, ay umuwi na kami. Nagpaalam na din ako sa boss ko sa Mr. Suabe Catering kung saan ako nag-striker. Kailangan kong ma-renew ang papers ko at bibili na rin ako ng kailangan ko para sa training. Noon ay may nag-chat sa akin. Siya si Auntie Aggie Maimban na taga dito sa Pilipinas pero nagtatrabaho ngayon sa ibang bansa. At isa siya, Kuya Bono, sa mga palaging nakaantabay sa iyong programa at siya rin ang taong tumulong sa akin sa lahat ng gagamitin ko para sa training. Tinanong ko noon si Auntie Aggie kung bakit siya ang sumagot sa mga gagamitin ko sa training at ang sagot ni Auntie Aggie ay hanga daw kasi siya sa katulad kong binatilyo na nagsusumikap matupad ang kanyang pangarap. Layunin niyang tumulong sa taong may pangarap, Kuya Bono. Si Auntie Aggie, Kuya Bono, ay napakabuti pong tao. Sa messenger lang kami nagko-communicate pero ramdam ko ang paglalambing ng isang ina sa kanya. Kaya't sabi ko noon, Kuya Bono, ay swerte ang mga anak niya dahil deserve niya ang mahalin ng tunay at ipadama sa kanya ang pagmamahal ng kanyang mga anak. Sabi ko noon sa kanya, Kuya Bono, soon, Auntie,
magkikita po tayo. Gusto ko pong magpasalamat sa iyo ng personal. Oo, Bobby. Kaya pagbutihin mo ang training mo, ha? Wishing you the best of luck. And God bless you, Bobby. Habang naghihintay nga ako, Kuya Bono, ng oath-taking namin ay nagstay muna ako sa bahay ng boss ko sa Purok 2, Barangay Songsong, Gamu, Isabela. Malapit lang din yun sa kampo at may kabady ako noon na walang matuluyan at mahal kasi ang bayarin kung magbo-boarding house ka pa. Dahil doon ay nagmagandang loob na lang ako, Kuya Bono, na isama siya sa bahay ng boss ko. Siya si BJ Dumalag ng Rizal, Kalinga. At tila may kakambal ding swerte dahil pumayag ang boss ko noong ipaalam ko ang pagstay muna niya sa bahay nito. Makaraan ng ilang linggo ay may tumawag sa akin. New number, Kuya Bono. Pinapapunta ako sa harap ng gate ng kampo. Dalhin ko na daw ang lahat ng gamit sa training at magpakalbo na raw ako. Agad ko ring pinuntahan si BJ sa kabilang kubo upang ipaalam sa kanya ang utos sa akin nung tumawag. Agad kami nag-impake, Kuya Bono. Sumakay kami ng tricycle papuntang gate ng kampo kung saan bumungad sa amin ng napakaraming kalbo na nakapila sa gate ng Camp Melchor F. de la Cruz, home of the Star Troopers. Kami ni BJ ay dumiretso na rin sa barbershop upang magpakalbo. May 16, 2023 noon, Kuya Bono, ang araw ng oath-taking namin bilang opisyal na kasali sa CSC o Candidate Soldier Course. Ang araw na kay tagal kong pinangarap na dumating at mangyari sa buhay ko. I don't really know what comes next. I'm just doing my best even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. Inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts, but something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. Gayon pa man, Kuya Bono, ang araw ng pagsisimula ng training ay siya ding araw na nakadama ako ng lungkot. May salita sa kampo na waking, salita na parang bubuhatin mo ang mundo. Dito ay itatransform ka mula sa pagiging sibilyan para maging militar. Halo-halo ang mga pagsubok na ang iba ay hindi mo inaasahan. Isinuko namin ang aming mga cellphones at lahat ng matatalim na bagay sa training models namin. Ang mga training models sa mga nagtuturo at nagga-guide sa amin sa training. Pagkatapos ng oath-taking ceremony ay dinala na kami sa mga barracks namin. Pakiramdam ko noon, Kuya Bono, ibang tao na ako. Kung dati natutulog ako sa malambot na kama at kumakain habang nanonood o nagsa-cellphone, sa training ay hindi na pwedeng ganon. At kaya kami nandoon ay dahil susubukin talaga nila ang katatagan mo para makasurvive sa training. Madalas ko marinig sa mga sundalong matagal na sa serbisyo ang mga salitang ito para sa mga papasok pa lang ng training. Kumain ka na ng mga gusto mong kainin dahil matagal na hindi ka makakain ng mga yan kapag nasa training ka na.
Noong nasa training na ako, Kuya Bono, nalaman ko na okay naman pala mga pagkain. Sa umaga, almusal namin ay umiikot lang sa red egg with kamatis, tuyo or daing, ginisang ampalaya na may itlog, longganisa, hotdog, rotation lang ng ganon. Pananghalian naman ay tinolang manok na maraming sabaw, kalderetang baboy, igado, dinakdakan, nilagang baka at may dessert pa na saging. Hapunan naman ay laging pritong isda, either tilapia, galunggong, bangus or maya-maya, na may kapartner namang pinakbet o ginisang munggo. Sa totoo lang, okay naman ang mga pagkain, Kuya Bono. Ang challenge lang doon ay kung paano mo ito kakainin. Sa training kasi, bibilangan kayo hanggang 10. Pagdating ng 10, dapat tapos ka ng kumain. Ako, diskarte ko noon, nagbubulsa ako ng pagkain kapag wala ang training model namin at saka ko itutuloy na kainin sa formation namin. Makaraan ng 2 buwan, Kuya Bono, ay nadama ko yung tinatawag nilang low moral. Yung tipong gusto ko nang umuwi dahil namimiss ko ang family ko. Gusto kong makakain ng mga gusto kong kainin. Kuya Bono, sa totoo lang masasabi kong gutom na gutom ako noon. I mean, pinapakain kami 3 beses sa isang araw. Hindi kami pinapabayaan sa kampo pero parang nag-a-adjust noon ang katawan ko. Payat na ako, maitim na ako. Hindi maalis sa isip ko kung kumusta ng pamilya ko dahil wala kang cellphone. Walang paraan para malaman mo ang sitwasyon ng pamilya mo. Mapapaisip ka rin ng paraan para makakain kaya't noon ay nag-take life ako sa RAA Catering na malapit sa barracks. Pwede namang mag-take life o magbaka sakali basta't huwag ka lang magpapahuli. Nagpunta ako ng madaling araw para manghingi sana ng tutong sa tagaluto nila. Malas lang dahil may aso sa pintuan at kapag tumahol yon, mako-compromise ako. Dahil doon, Kuya Bono, ay bumalik na lang ako sa barracks at natulog na lang. So hindi natuloy ang unang take life ko, kaya't inulit ko pa rin pero hindi na ako nag-iisa, nagdamay ako. Sa basketball court kasi ay may mga puno ng saging at napansin kong mayroon itong bunga na pwede na sanang i-harvest. Gabi ay pinantahan ko sa bed niya si BJ. Siya ang una kong niyaya pero may sumama pang 3. So bali 5 kami. Ako, si Pimentel, Dumalag, Shobal at si Balawing. Pero bago pa kami makalabas ay dumating ang training model namin na noon ay nag-iikot sa barracks. Nagtago ako noon sa gilid ng bedding ni BJ. Pag-alis ng training model ay tinanggal ko ang 5 peraso ng salamin ng jealousy window sa tabi ng bed ko at doon kami dumaan. Kasi nakalak ang mga pinto ng barracks. Gumapang kami papunta sa sagingan at nung makarating kami ay dali-dali ngunit maingat naming nilapastangan ang bunga ng saging. Salitan kami sa pagkain at pagiging tagabantay. Hindi pa gaanong hinog ang saging noon, matigas pa ang balat kaya naman muntikan pang maputol ang aking pustiso. Yung natira sa saging ay dinala namin sa barracks para mapahinog pa. O Kuya Bono, nakabalik kami sa aming tulugan ng ligtas. Kaya lang makaraan ng ilang araw, yung training NCO namin, dumaan sa sagingan patungo sa maliit na fish pond kung saan siya nagpakain ng isda. Tumawag siya ng isang CSO candidate soldier. Ako ang pinakamalapit sa kanya kaya't ako ang tumakbo upang lumapit sa kanya. "Sir, yes sir!" Sabi ko noong nasa harapan niya na ako. Inutusan niya ako sa barracks niya para kunin ang itak niya at tibain ko na raw yung saging.
Habang tumatakbo ako papunta sa barracks niya ay naisip ko na baka yung tinutukoy niyang saging ay yung nilapastangan na namin. Pagbalik ko sa kanya, sinabihan niya akong magtawag pa ng isang CS para may kasama akong bubuhot sa saging na matitibba namin. Pero nung papunta pa lang kami sa sagingan ay bumungad sa kanya ang nakakalat na pinagbalatan namin ng saging noong gabing yun. Gulat na gulat siya dahil ang saging na akala niya i-harvest niya, puno na lang ang natira. Nagalit siya at kasunod nun Kuya Bono ay sumigaw siya. "Marcher, i-form mo yan! Walang exempted!" Dali-daling tumakbo ang marcher namin na sumigaw naman ng "Talupop!" Nagtakbuhan na rin ang mga classmates ko para mag-formation. Inutusan kami, kasama ko si Ernest, na pulutin ng lahat ng pinagbalatan ng saging. Pinapaamin kami ng training model namin kung sino ang may kagagawan nun pero walang umimik, walang umamin. Hanggang sa sinabi na lang na kung ilan ang bilang ng balat ng saging ay siyang daming ulit ng gagawin naming masi-masi. Yun ay exercise. Hindi yun pagpapahirap, kundi yun ang pinakagamot ng katawan namin para lalo pa kaming maging physically fit. Kaya lang ay napagod sa masi-masi ang mga classmate kong wala namang kinalaman sa pagkawala ng mahiwagang saging. After 6 months, Kuya Bono, ay open na kami sa pagkain at mga inuming walang acid. Pwede na kaming kumuha ng pagkain sa tinatawag naming PX o tindahan na babayaran na lang namin kapag open na kami sa pera. Para sa akin, lalo na nung patapos ang training ay napagtanto kong walang mahirap sa training para sa isang candidate soldier na handa at willing na yakapin ang tinatawag naming Triple M. Makisama, makiramdam, makibagay. Meron din kaming Triple S, sumunod, nang sumunod, nang sumunod. Kapag kaya mo lahat yan, makakasurvive ka sa training. Makaraan ng ilang araw pa ay dumating na ang pinaka-kinasasabikan namang sandali, ang pagbabalik sa amin ng aming mga cellphones. Binigyan kami ng oras na matawagan ng mga pamilya namin upang imbitahin sila sa aming graduation ceremony. Tinawagan ko ang mama ko, Kuya Bono, para ibalitang magtatapos na ako. Umiyak si mama dahil sa katuwaang sa kabila ng kanyang mga pag-aalala, sa wakas ay tapos na ang training at magkikita-kita na kaming buong pamilya sa aking graduation. December 15, 2023, yan ang araw ng graduation ceremony namin. Excited akong makita ang pamilya ko, mayakap sila dahil matagal din akong nawalay sa kanila. Habang nasa formation nga, Kuya Bono, ay umiiyak ako. Tears of joy. Ang sarap sa pakiramdam na nalagpasan ko na ang unang yugto ng pagsubok sa pagiging isang sundalo at natupad ko na ang matagal kong pinapangarap. Nung time na binigyan ng oras sa mga bisita sa grandstand upang mayakap ang kanilang anak na magtatapos, nahirapan sila mama na makita ako kasi maitim na ako at ang laki din ng pinayat ko. Nakita ko si Papa naghahanap. Habang tumutulo ang luha niya, tumakbo na ako palapit sa kanya at sumaludo ako sa aking mahal na ama. Kakaiba ang ngiti ni Papa noon, Kuya Bono. Alam kong hindi lang siya masaya kundi proud siya dahil ang nag-iisang anak niyang lalaki ay sundalo na. Pinasuot ko din sa kanyang sombrero ko bilang tanda ng parangal at pagmamahal sa kanya. Di nagtagal ay dumating na rin sina mama at mga kapatid kong mga lumuluha din sa tuwa. Ang sarap sa pakiramdam, Kuya Bono. Ang gaan sa dibdib dahil nayakap ko isa-isa ang mga mahal ko sa buhay.
10 araw na lang noon, Kuya Bono, ay Pasko na. Kaya't nausal ko ang pasasalamat sa Diyos dahil yun na siguro ang pinakamagandang regalo niya sa akin. Noong araw ding yun, matapos ang graduation namin, Kuya Bono, ay kasama ko ang aking pamilya na umuwi sa amin sa Baggao. Susulitin ko ang 12 days lang na ibinigay sa aming bakasyon. Kinabukasan paggising ko ay tinungo ko ang aming simbahan, ang St. Joseph Parish, upang ihatid ang aking taus-pusong pasasalamat sa Diyos. Dahil hindi niya ako pinabayaan mula simula hanggang natapos ang training. Nagpa-Thanksgiving din ako, Kuya Bono. Marami ang dumating sa bahay, mga relatives ko, both sides ng parents ko, mga teachers ko ng elementary, mga high school classmates ko at mga kapitbahay din. Naramdaman ko din, Kuya Bono, yung paghanga at mas mataas na respeto ng mga tao sa akin. Ilan sa mga ex-girlfriends ko ay nagparamdam din noon, pero pinili kong huwag na lang bigyan ng kahulugan ang pagpaparamdam nila. Inisip ko na lang na masaya din sila sa naging tagumpay ko. Matapos ng 12 days na bakasyon ko ay nag-report na ako sa kampo. Sa grandstand ay nagkaroon din ng send-off ceremony para sa amin ng mga bagong sundalo ng Sandataang Lakas ng Pilipinas. Hindi ko na lang babanggitin kung saang batalyon ako napabilang, Kuya Bono. Confidential kasi yon. Basta't saludo ako sa aking batalyon. Saludo ako sa 5th Infantry Division ng Philippine Army at sa lahat ng sundalo. Pagkatapos ng buhay sa kampo, sumunod na ang INFOC or Infantry Orientation Course. Yun ang paglipat namin mula sa kampo patungo naman sa tinatawag naming jungle base, kung saan ay isa sa ilalim naman kami kung paano makasurvive sa bundok. Sa bundok ay malaya kang kumuha sa paligid ng gusto mong kaining mga gulay, shells o beldat, isda kung meron. Sa INFOC ay nagkaroon ako ng mga bagong kaibigan. Sila sina Kawilan na taga-Gibang at si Bagabay na taga-Apayaw. Para kami magkakapatid, Kuya Bono. Minsan may pinuntahan akong activity kaya wala ako ng oras ng kainan. Ipinagtabi nila ako ng pagkain at hindi sila kumain hanggat hindi ako dumarating. Ang buhay sa jungle base ay puno pa rin ng challenges at kailangang hindi rin nawawala ang diskarte mo para kahit papano'y makatikim pa rin ng konting ginhawa. Naisipan naming tatlo ang mag-take life. Ito ay pagbabakas sakali na namang makakain ng mas masarap. Gumawa lang kami noon ng eksena. Nanguha kami ng mga galon at ang paalam namin ay mag-iigib lang kami. Pero ang totoo ay pumunta kami sa RAA Catering na malapit lang sa jungle base. Nakachamba kami kasi maraming pagkain noon ang natira at inalok sa amin ng cook na si Ate Emmy. Nakita ni Ate Emmy na gutom kami. Inutusan pa niya si Ate Jessica na kumuha ng supot upang makapag-uwi pa kami ng pagkain. Nabusog kami noon at may pa-take out pa. Binigyan din kami ni Ate Arian ng saging. Siya ay anak ng may-ari ng RAA Catering. Napakabait nila, Kuya Bono, kaya't masasabi kong maswerte ako sa pagkakaroon ng mga kaibigang katulad nila. Wala akong jowa sa ngayon.
Pero hindi ako loveless dahil alam kong maraming nagmamahal sa akin. Single ako pero alam kong darating din ang time na matatagpuan ko ang tamang babae para sa akin. Babaeng sasamahan at susuportahan ako sa buhay na pinili ko. Buhay ng isang sundalo. Ang totoo, marami akong nakaka-chat pero mahirap kasing magtiwala kaagad. Uso pa naman ngayon ang scam. Pasensya na mga kahugot kung walang love story sa aking kwento pero baka sakaling sa susunod ay pakikiligin ko na kayo. Sa ngayon ay hanggang dito na lang muna. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat. Bobby Dumayag Jr. ng Asinga Villa, Baggao, Cagayan. I'm taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the noose off. And you cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You are not as tough as. Kahugot na Bobby, maraming salamat mo rin sa pagbabahagi mo ng iyong kwento ng buhay at pag-ibig. Part 2 actually. Thank you so much and I do hope that you are truly happy sa pagkamit mo ng iyong pangarap. May mga degree of happiness like you're happy, you're just happy, you are truly happy, you're really, really happy. And I do hope na nasa pinakamataas na degree ka talaga ng happiness sapagkat natupad mo na yung pangarap mo. Although we cannot really feel the happiness kasi iba-iba tayo ng pangarap eh. We are happy na na-achieve mo yung pangarap mo, but iba talaga yung ikaw mismo ang nakakaramdam ng happiness na yon. And the truth is, hindi naman talaga pang matagalan yung happiness because natupad mo yung pangarap mo kasi kundi ang challenge talaga sa buhay ay kung paano maging masaya every day kahit matagal nang natupad yung pangarap mo. Kung paano ka maging masaya sa pakikisalamuha sa ibang tao, sa iyong mga kaibigan, pamilya, and everyone else. At kung paano ka magiging maligaya o masaya sa mga simpleng bagay. That really counts. Yun yung tingin ko yung pinakamahalaga sa lahat, hindi ba? If you are helping other people, that's unique happiness. If you fell for someone special, ibang degree of happiness din yan. Which is, kulang sa kwento mo kasi kagaya ng part 1 and part 2 ay hindi ka nagbahagi ng love story mo talaga, hindi ba? But we are highly hoping na sa part 3 ng kwento mo, Kahugot na Bobby, ay pakikiligin mo na talaga kami. Okay? Sana ay magkwento ka naman ng mga nakakakilig na bahagi ng buhay mo. Which I noticed na parang iniiwasan mo eh, di ba? Nasabi mo lang na marami ka ng ex, pero wala kaya itong naikwentong relationship mo ni isa man sa kanila. Well, anyway, if ang gusto mo lang talaga ay ma-share mo yung kwento mo sa pagtupad ng iyong pangarap, maraming salamat and you did it well. And again, congratulations, Kahugot na Bobby. Samantala sa ating mga shoutout kay Rubilin Gapay Asirit of Nagilian, Isabela. Ganun din kay San Agustin Adviento of Solana, Cagayan. Shoutout kay Hazel May Guadilla and Jeremy Gauna. Shoutout sa ating kong si Juvie Ballesteros, Kuya Bono, na natawa sa unang shoutout ko sa kanya. Sapay la kumatahaan ka nga agbaak nga talaga. Love you manang ko. Ingat ka pa. Ingat ka kanayon. Ingay. Shoutout kay Rubilin Gapay Asirit of Nagilian, Isabela, San Agustin Adviento of Solana, Cagayan, Hazel May Godila and Jeremy Gauna. Shoutout sa inyong mag-asawa. Shoutout sa ating kong si Juvie Ballesteros, Kuya Bono, na natawa sa unang shoutout ko sa kanya. Sapay la kumatahan kang agbaak ka talaga. Love you manang ko. Ingat ka kanayon ditayan mo from Ernaline Ballesteros Serrano. Team Defenders of Hong Kong from Roslyn. Hello, people of Hong Kong. And Kevin Jewel Sulio Valdez of South Korea. Shout out to you.
Shoutout kay Lovely Domingo ng San Manuel Isabela na nasa Hong Kong ngayon. Hi na rin daw sa kanyang husband na si Richard at sa kids niyang sina Julia Alexis at Julio Alexander. Hi kay Jufy, loves ko din ikaw palagi from Jackie Lee of Singapore. Shoutout sa asawa ko, Charlie Castro at saka sa mga anak ko from Charlene Castro. Shoutout sa lahat ng taga Gonzaga, Cagayan from Stephen Joy, Dalire Fulgencio. Jericho Medina Selly at sa kanyang asawa na si Shaira at sa anak nilang si Greca Shavina. Yan ang Etosem of Hong Kong from Malik Isabela. Shout out to you. And pa-shout out kuya, kaming lahat dito sa Hong Kong na always sa bangers. Natapos na namin lahat ng story mo, lalong-lalo na kina Ruth Lumitap Kimau, Christy Baluwang, Mia Rufino Baluwang, Olaw Jeff Asheron, Jeff Shane Asheron, at si Marife Encolyado from Karen Sapphire. Lagi ako nabubulot sa pangalan nito. Karen Sapphire Kimau Kapuyan. Salamat sa'yo. And Erwin Velasco Uba, shoutout to you. Ganun din, pa-shoutout kuya sa mga ka-work ko dito sa New Zealand na kasama ko makinig sa'yo si Marie, CJ at Joat from Anzurilla. And shoutout na napukawin. Shoutout sa pinsan kong si Aldrin Monterosa of South Korea mula kay Mark Jacob M. Vargas. Shoutout kina Kuya Joseph Galiza at Angelica Santos. Thank you Kuya Bon. Before ako bumalik ng seminary, I see to it na meron na yung aking kwento from Reden S. Torres. Wait namin, future pari yata si Reden. Good luck sa'yo and God bless. Franklin Maborang, salamat sa'yo. Shoutout po from Isulan. Shoutout po from Isulan, Sultan Kudarat. Lalo na sa asawa ko si Hazel Joy at anak kong si Leyle from Reden Fantilaga. Panghuli, Janine Fiesta Kibuyan of Karagasan, Alfonso Lista, Ifugao. Mahigit 20 yun kahugot ha, so next time pabilisan lang sa pagpapa-shoutout. So wala tayo magkakarinigan sa panibagong kwentong hatid ng SIT Somewhere in Time. Stay healthy kahugot, stay safe, and God bless us all.